Muli na namang naglunsad ng drone strike ang Iran sa Israel at tinamaan nito ang mga kabahayan at isang oil refinery ng Israel sa Haifa. Agad namang tumugon ng Israel kung saan winasak nito ang mga mahahalagang pasilidad ng Iran tulad ng paggawaan ng mga makina ng kanilang mga missiles at drone. Nakarating din ang Israeli fighters sa pinakadulong bahagi ng Iran upang wasakin naman ang mga air defense system malapit sa Caspian. Habang ang Amerika naman abay muli namang gumamit ng mga B-2 bombers na kargado ng GBU-57 kaya kita na naman ang mga malalakas na shockwave sa kabundukan ng Esfahan. Sa update sa tumitinding palitan ng mga atake sa Middle East ay patuloy lang sa pagpapakawalan ng mga missiles at drone ang Iran kung saan matapos nitong tamaan ng mga factory sa Ramat Hobab at kabahayan sa Beersheba abay sunod naman itong tinarget kahapon ang Haifa sa Israel at ipinakita pa nito ang kanilang paglunsad na mga drone. Dito ay tinamaan ito ang isang oil refinery sa Haifa. Bukod pa dyan ay isa pang apartment ang tinamaan din ito. Dahil sa pinsala na yan ay agad namang gumanti ang Israel at sa kanilang atake ay tinarget nito ang IRGC Main Military University kung saan dito isinasagawa ang mga training upang maging isang miyembro ng militar. Bukod pa dyan ay dito rin isinasagawa ang developing and testing of ballistic missiles. Kabilang din sa mga winasak ay ang Research and Development of Chemical Weapons at Technology and Engineering Center for Mechanical Group at isa pang winasak ng Israel ay ang mga pasilidad ng IRGC kung saan ginagawa ang mga makina na ikinakabit umano sa mga drone at missiles, imbakan ng mga armas at isang central site kung saan pinag-aaralan ng Iran upang makabuo ito ng sariling mga air defense system. Matapos ang mga pagwasak na yan sa mga mahahalagang pasilidad sa iba't ibang bahagi ng Iran, abay tumungo naman ang mga fighters sa pinakadulong bahagi ng Iran malapit sa Caspian Sea upang wasakin naman ang mga air defense system na nakatago umano sa gitna ng mga puno. Ayon sa report ay nasa 1,600 kilometers na ang layo nito mula sa Israel, ngunit kailangan itong wasakin. Sa operasyong ito ng Israeli Air Force ay nasa 20 fighter jets umano ang nag-participate at matagumpay ang nasabing misyon sa pakikipagtulungan ng Israeli intelligence. At sa isa pang hiwalay na operasyon ay literal na binura ng Israel ang isang bahay sa Fasham sa Iran. Ayon sa report ay mayroon namanong mga IRGC na nakatambay sa loob ng nasabing bahay, habang ang Amerika naman ay muli na namang umatake sa Isfahan ng 2 beses. Una ay umaga. At sa pangalawang atake ay sa gabi naman, pero mas matinding atake itong sa gabi mga kabayan dahil kitang-kita na naman ang mga shockwave at secondary explosion. Ayon sa report ay muli itong winasak ng B-2 bombers na kargado ng 2,000 pounds bunker buster. On the historic mission executed by the U.S. and Israel in Iran, senior U.S. defense officials tell Fox News that 4 B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs on Iranian ballistic missile facilities underground. Sa inilabas na satellite image ay makikita ang lugar na mayroong mga sunod-sunod na mga butas na ayon sa report ay isa umanong ammunition depot. Tumugon naman ang grupong Houthi sa Yemen kung saan nagpakawala ito ng isang pirasong drone ngunit na-intercept ito ng Iron Dome.
Sa ating mga update mga kabayan ay palagi nating naririnig itong Esfahan. So ano nga ba ang meron dito? Kung titingnan kasi natin sa mapa mga kabayan ay sobrang lawak ng lugar na ito at napapaligiran ng mga kabundukan. Dito ay makikita ang iba't ibang mga pasilidad ng Iran, mga underground facilities at napakaraming missile launcher. Kaya't upang kayo mismo ang sumilip gamit ang inyong mga cellphone ay kopyahin nyo lang itong numero at ilapat sa inyong mga Google Map mga kabayan. Sa ilang mga bahagi ng Iran ay unti-unti nang nagiging gasa dahil sa pagkawasak ng mga gusali habang kinukuhanan naman ng mga sibilyan ang mga pinsala sa Iran upang ipakita sa mundo ang mga damage sa mga pasilidad ng rehimen. Kaya't yan ang naging dahilan ng rehimen upang putulin ang supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan madalas na binobomba ng Israel at Amerika habang mahigit isang buwan na ring walang internet at tanging nakakapag-access lang ay ang mga opisyal ng rehimen at mga sibilyang mayroong mga Starlink. Israeli officials are sounding the alarm about the internet blackout across Iran that has now reached more than 700 hours. They say it's affecting the world's ability to understand the extent and impact of U.S. and Israeli strikes, and it's also hurting Iranian civilians and their ability to organize internally. I spoke with a senior Israeli intelligence official today about this issue who said in part, quote, "This is a blackout on truth. The regime is hiding reality from its own people. They don't want the Iranian people to see how badly they're getting hit." The official goes on to say, cutting the internet stops people from communicating, from sharing what's really happening, and from organizing. When this blackout is lifted, the full extent of the damage to the regime will become clear. Ayon sa inilabas na report ng Iran ay nasa 50 IRGC ang tinodas ng Israel at Amerika dahil sa walang tigil na mga pag-atake, kabilang dito ang 3 opisyal ng rehimeng Islam sa lugar, habang hindi pa rin makumpirma ang pagkatodas sa isa pang ayatola na malapit na kaibigan umano ni Ali Khamenei. Ngayong araw mga kabayan ay nasa 32 araw na mula nang sumiklab ang giyera at sa kabuang tala sa pinakawalang drone at missiles ng Iran sa mga karatig bansa pa lamang nito ay umabot sa 5,609, 4,422 na drone at 1,187 naman na mga missiles. Sa Jordan 250, sa Kuwait 786, sa Oman 24, sa Bahrain 559, sa Qatar 694 habang mas madami sa Saudi Arabia na umabot sa 1,089 habang sa United Arab Emirates naman ay 2,228. Hindi pa kasama dyan ang sa Israel. Ayon sa mga expert ay posibleng dadami pa ito kung hindi agad mapaparalisa ng Israel at Amerika ang mga missile launcher ng Iran, lalo pat si General Ahmad Vahidina ang nagko-command ngayon sa buong IRGC. Habang nagkaroon naman ng mga parada sa Japan, South Korea at Amerika bilang pagsuporta sa Israel at Amerika, pati na sa Persian na totoong may-ari ng Iran, dala rin ang tunay na watawat ng Iran na mayroong layon at hindi ang watawat ng rehimeng Islam na mayroong panike, habang hinabayan pa yan ng kanilang team song na Ayatollah Khamenei is dead. Pero dito naman sa Pilipinas ay nagparada naman ng mga pro-Islamic regime. Kami yung pulis nyo po, pulis ng Pilipino. Hindi nyo kami kaaway.